Genesis 1:27 gives us a glimpse into how important men are as far as God's creation is concerned. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. So no less than the image of God was given to man when he was created. 1 Peter 1:18-19, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed, but with the precious blood of Christ. So nilikha po ang tao, kawangis ng Diyos, nung nagkasala, iniligtas at hinugasan ng dugo ng anak ng Diyos. Ganon kahalaga ang tao. 2 Corinthians 3:18, and we who all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord. Kaya yung taong nilikha sa image ng Panginoong Diyos, sa wangis ng Diyos, nasira ang kanyang wangis dahil sa kasalanan, hinugasan pa ng dugo ni Kristo at ngayon sa tulong ng Espiritong Banal ng Diyos, muling ibinabalik doon sa nawala na kanyang kaluwalhatian. Ibig lamang sabihin that man was created, redeemed, and being transformed for God's glory. Therefore, man is to be of noble character. Kung ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos, iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng Diyos Anak, at pagkatapos ay patuloy na pinupuspos sa pamamagitan ng gawain ng Espiritong Banal, dapat lang na marangal, dapat lang na maharlika ang bawat tao. At pag sinabi nating maharlika, hindi sa dugo, kundi sa kilos, sa pagkatao, sa ugali, dapat maging noble. Ang pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan nating marks of low character. Dear God, thank you for the freedom to worship you. Thank you for this grand hall where we can all be together, worshiping you, singing to you, making music to you, O God, and bringing our offerings to you. Right now, we ask you, Lord, to quiet our hearts. Let your peace rule in our inmost being so we can hear your voice and you can talk to us, O God, and we can change as you enable us and as we obey you. Lead us unto greater knowledge of you, unto deeper spirituality, and unto a more noble character. Lead us, Father. Be the speaker right now. And as you speak before us, O Father, we ask that you protect us from all malicious plans of evil men and evil spirits. And may you also protect our loved ones, our households, everything that you have entrusted under our care. We now ask you, Lord, to bless also, though they may not be with us right now. Rule in our hearts. Walk powerfully in our midst. And let your light shine upon your people. Use your servant as an instrument of your goodness. Glorify only yourself. In the name of Jesus we pray. Amen. Marks of low character. What are the marks of low character? At ito po ay nais nating isa-isahin, hindi para usigin ang ating kapwa, hindi para i-assign itong marks na ito kung kani-kanino, kundi para siyasatin ang ating sarili kung nasa atin itong mga kapintasan na ito, itong mga babala na ito ng isang mababang uri ng pagkatao. Sapagkat tayo'y tao nilikha sa wangis ng Diyos, hinugasan ng dugo ni Kristo, at ngayon patuloy na binabago ng Espiritong Banal, dapat lang mataas ang antas ng ating pagkatao at hindi mababa. Ano po ang mga babala? What are the signs, what are the marks of low character? One is laziness, katamaran. Ang taong tamad kailanman ay hindi magiging marangal, hindi magiging kagalang-galang, sapagkat ang taong tamad ay aasa lang sa kapwa, dadagan at magiging pabigat, magiging palahingi, at hindi pa nakakapagbigay o nakakatulong sa iba, kaya hindi siya maaring maging marangal. Proverbs 19:15, laziness brings on deep sleep, and the shiftless man goes hungry. Yan ang nangyayari at yan ang marapat sa mga batugan, sa mga tamad, ay magutom. Proverbs 6:9-11, how long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. So napakalaki po, nakapintasan, at napakalaking magpababa ng pagkatao ang katamaran. Be noble, we should work, and we should work well. Magtataka naman kayo, marami rin namang masipag, pero hindi rin makaahon-ahon kasi kung minsan, yung ginagawa niya, hindi yun siguro ang gift sa kanya, hindi yun ang pinakatamang gawin, o may mas productive pang ibang dapat gawin. But no,
person of God, no son or daughter of God must be found lazy. Masipag tayo dapat. Laziness is a mark of a low character. Pangalawa, ito ay isang tatak ng mababang uri ng pagkatao. Habitual tardiness. Yung parating huli. May usapan kayong 10, darating 10, kaya lang PM, AM ang usapan nyo. May usapan kayong 8, darating ng 9:30. May usapan kayong alas 12, kumisan darating ng alauna, kumisan alana, hindi na talaga sumipot. Walang kwenta ang pagkatao ng isang taong laging huli. Una, nilalapastangan mo ang oras ng iba na naghihintay sa'yo. Sinasayang mo ang kanilang oras. Dapat para may nagawa pa silang iba, pero naubos ka, hihintay sa'yo. Tapos magtataka ka pa kung sila'y nainis o nagalit. At ang isang taong laging huli, you inspire people to commit sin because they get angry. No? They get upset. So we cause them to sin. Kung nahuhuli tayo paminsan-minsan dahil sa hindi maiwasang pagkakataon, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung talagang pag itong kausap mong taong to, asahan mo na huli. Hindi dapat yan makita sa mga anak ng Diyos. Dapat on time. Pati pagtatanim on time so that you will harvest on time. Sa Proverbs 20 verse 4, a sluggard does not plow in season. So at harvest time, he looks but finds nothing. Kumisan may mga tao na napaka-polite, soft-spoken, ang tingin mo ang bait-bait, pero tingin kausap mo huli, actually hindi mabait yon. Kasi sinasayang niya ang oras mo, ginagalit ka niya, hindi kabaitan yon. Huwag tayo nagpapadala sa nakikita lang, na akala mo napaka-soft-spoken, magalangin, pero yung pala binastos ka na dahil laging huli. At huwag tayo pong ganon, mga kapatid. Tanungin nyo nga katabi nyo, ikaw ba ang pinag-uusapan? Diba? Lalo kung katabi nyo, alam nyo kung siya nga o tayo ang pinag-uusapan. Hindi tayo dapat habitually tardy because God is always on time. Sabi sa Ecclesiastes, for everything there is season and a time for every matter under heaven. It's important to be on time. Kaya kahit ang isang tao marunong, magaling, skilled, gifted, pero pag laging huli, bumababa ang antas ng kanyang pagkatao. Isa pa pong mark of low character which should not be found among the people of God is love for freeloads. Mahilig sa libre. Pag nakakita ng kapatiran na may swimming pool, walang nang pinuntirya kundi hiramin ang swimming pool na ito. Wala naman siyang kahirap-hirap sa pagpapagawa. Laging gusto, ibino-volunteer pa si Huy, si ano may swimming pool, hiramin natin. Hindi naman siya nagpakahirap bumili ng kotse, laging gusto manghiram. Lagi na lang niya gusto, libre ang kain. Gustong laging lakad ng lakad, gusto naman inililibre siya lagi ng mga kasama. Ang hilig-hilig kumain, ang hilig-hilig magsine, gusto laging libre. Ito po ay isang marka ng napakababang uri ng pagkatao. Sapagkat we should live within our means. Kung hindi mo kayang gumasta, manahimik ka. Pero huwag mong paggastahin ng iba para lang sa iyong mga kapritsyo. Yung gusto mo ng magandang damit, hindi ka naman nagtatrabaho. Gusto mo ng magandang cellphone, wala ka pa namang karapatan dahil wala ka pang kinikitang pera. Ang gusto mo pa yung cellphone, may kasamang folding bed. Kung sino naman yung mga hindi kumikita, yan ang mayayabang Mga estudyante na wala pang kinikita kahit magkano, ang gusto pa yung cellphone na umiilaw-ilaw, sumasayaw-sayaw. Abay, mahiya-hiya sa sarili. Tanungin nyo uling katabi nyo, ikaw ba to? Love for free loads. Gustong umattend ng seminar, libre po ba? Gustong mag-camp, wala bang libre? Gustong makabasa ng libro, wala bang libre? Kita nyo si Jesus, nung iniligtas tayo, sabi ba niyang, pwede bang libre? No, nagbayad siya. Ang bayad niya, dugo at buhay. Ipinakita sa atin ng Panginoon, lahat ng bagay may bayad. Binabayaran yan. Hindi nililibre-libre. Sakit ng mga Kristiyano, yung kapatid natin na yun, may tindahan, doon tayo bumili. Sister, meron bang discount? Bakit? Stockholder ka ba dito? Kasama ba kita nung nagtitipid para magkaroon ng puhunan? Kasama ba kita nagpupuyat para palakihin ang tindahang ito? Ngayong meron na, gusto mong makalibre? Sakit din yan ng mga churches.
Pag merong kapatiran na may hardware, may lumber, may kung ano-ano, uy, magpapagawa tayo ng church, panayang parinig doon sa isang merong lumber, o kaya ay may hardware, at gusto lagi makalibre. Lahat ng bayad ay dapat na ibinibigay. Kaya sabi sa 2 Thessalonians 3:7-9, you yourselves know how you ought to follow our example. This is Paul speaking. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. Sa atin pong lipunan, napakahirap magkaroon ng magandang bahay, ng magandang sasakyan, ng magandang garden, ng magandang kahit ano, kasi walang gustong yung mga linta sa paligid, kundi hiramin. Kundi gamitin ng libre. At yan po ang dapat natin, mga kapatid at siya sa atin sa ating sarili. Dapat ang mga anak ng Diyos marangal. If you don't have it, then don't dream of using it. Unless you're invited. Unless you are invited. Yung iba naman, minsan mo lang imbitahin, sa susunod, iimbitahin na nila ang sarili nila. Huy, meron kaming bahay bakasyonan, hali kayo. Di isinama mo. Sa susunod, sister, pwede ko bang gamitin ang bahay bakasyonan mo? May family reunion lang kami. Ang kapal. Naimbita lang minsan, mamaya siya na ang mag-iimbita ng iba. This really is such great indignity for people of God. Low characters. So earn your food. Earn your keep. Unless you're too young, too old, or too sick, we should earn our food. Merong mga alalaki ng katawan, gym pa ng gym. Umaasa lang doon sa atin na OFW, hingi pa ng hingi. Ang gusto pang sapatos, umiilaw ting humahakbang siya. Kaya tayo naghihirap eh. Ang yayabang ng mga tao, hindi naman kumikita. Ito namang isang dalagitang ito, kitang-kita ng hirap na hirap ang magulang, gusto pa magdebu. Gusto pa bababa sa malaking hagdan, kahit na walang pinanggalingan yung hagdan, basta lagyan ng hagdan. Mga kaartihan na hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Low character. We should live within our means. Another mark of low character is ingratitude. Pag may kailangan, nandyan. Pag nakuha na yung kailangan, nalimot ka na. Tuwing te-text sa'yo, tuwing tatawag sa'yo, ibig sabihin may kailangan. Kasi hindi naman kahit kailan tumek siya na, mabuti ang kalagayan ko ngayon, ikaw, kumusta ka? Hindi, laging masama ang pakiramdam ko, may pera ka ba dyan? Magpapagamot ako. Ang mga tao, tatawag sa'yo, te-text sa'yo kasi may kailangan. Naaalala ka bang tawagan kung masaya? Masaya ako, may 2 kolyanera ng leche plan. Gusto mo bang daling ko sa'yo ang isa? Luke 17:15-18, nung ang Panginoon may pinagaling na 10 ketongin, nagtakbuhan na lahat ng gumaling. Isa lang ang nakaalala. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Alam niyo po yung mga Israelites, mababa ang pagtingin doon sa mga Samaritan. Pero nakita niyo sa mga example ng Panginoon na sinasabi, yun pa kumisang hindi taga-Israel, yung kinoconsider nilang mababang uri, yun pa ang kinakakitaan ng noble character. 10 pinagaling, 9 nakalimot, 1 bumalik sa Panginoon, sabi, salamat po. Sabi ng Panginoon, sa pakiwari ko, 10 ang pinagaling ko eh. Nasa na yung 9? At ito pang foreigner na ito ang nakaalalang magpasalamat. While more is expected from the Israelites, more is expected from the so-called people of God. Sakit po ba natin ito? Ingratitude. Pagka mayroong isang sister na ang kanyang business ngayon ay click na click, ang dami niyang kaibigan, ang dami niyang ka-fellowship, lahat gusto siyang i-lay of hands, lahat gusto ipag-pray siya. Pero subukan niyo na hindi na uso ang kanyang negosyo at wala na siyang pera. May mga tao pa bang malapit? May nakakaalala pa ba? This among Christians. Dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Mayroong mga tao na magkakaroon ng ministry at matapos sila na mag-minister ng matagal, magkaroon ng pagkakataong maglingkod sa Diyos, malapit sa Diyos, at makatanggap pa ng support, even from the church. Matapos ang lahat, akala mo may utang na loob pa sa kanila ang church. Naku, salamat. Pasalamat sa akin ang church dahil nag-serve ako. Hindi magpasalamat na nagkaroon siya ng pagkakataong mag-serve. Lack of gratitude. Dapat tumatanaw tayo ng utang na loob.
Ang mga taong marangal, ang mga maharlikang tao, hindi lumilimot ng kanilang utang na loob. Pero nakita nyo ang Panginoon, siya na ito nagsana pa rin. Sabi niya, di ba 10 pinagaling, bakit siyam lang ang nagpapasalamat? Kaya kahit sa mga altar call ng mga churches, pag tumawag ka ng lahat ng may sakit, may problema, tayo, ang daming tatayo, lalapit para ipanalangin, pero yung magpapasalamat, konti lang. Akala mo isang malaking kahihiyan na magpasalamat. Low character. Another mark is a loose tongue. Katabilan. Love for gossip. Love for immoral talk. Love for foolish chatter. Mga walang katutarang usapan. Kumisan mga usapan pang malalaswa. Mga kwento ng buhay ng may buhay among Christians. Proverbs 20 verse 19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Hindi kagalang-galang ang isang taong sobrang daldal. Sa katunayan, iniiwasan mo na, natatakot ka mag-umpisa. Huwag na huwag mong mabating kumusta ka at tatlong Encyclopedia Britannica ang sagot. Huwag masyadong matabil. Ephesians 5:4, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place. So Christians, be noble, talk less. At hindi tayo lagi nagbibigay ng advice, especially when it is unsolicited. We should define our words and refine our vocabulary, even the topics that we talk about. Kumisan mga kapatid, pag lumalapit kayo sa isang kapwa-tao at bigla kayo nagkukwento, tumigil muna kayo sandali. Isipin nyo, ano ba itong kinukwento ko? Parang walang kakwenta-kwenta yata. Baka sayang lang ang salita. Ang kinukwento ko lang pala, ay umakyat kami ng puno ng bayabas. Ang hirap pala umakyat ng puno ng bayabas. Tawa ng kami eh. Babaw mo naman. Pati pag-akyat ng puno ng bayabas, kwento. Wala namang kalatoy-latoy yung kwento. So ipipigil mo ang sarili mo, ano ba itong pinagkukwento ko na ito? Mukhang walang katuturan. Nakakabawas ng aking dignity. Nasusukat ang aking kababawan. Alam niyo, pag wala kayong masabi, lalo't wala kayong alam, try to be silent. Baka mapagkamalang kayong marunong. Kasi pag tahimik, sabi, nag-iisip yata siya. Pero oras bumuka ang iyong bibig, ibinunyag mo na ang laman ng iyong utak. Ang nakakalungkot po dito, yung talagang matatabil at daldal ng daldal, hindi nila alam na bumababa ang kanilang antas ng pagkatao sa katabilan nila. Akala nila nagiging bida sila. Yung tatawa sila ng kelakas-lakas. Akala nila nagtingin na ng tao humanga. But people of God must be dignified. When people pay attention to us, it must be positive attention, not negative attention. It's all right to be famous, but don't be infamous. Dapat mahalaga ang ating mga ginagawa at sinasabi. At nang sa ganon, tuwing bubuka ang ating bibig, the world will shut up a moment to listen because they know that there is something good to hear. Pero pag nadala na sila ng nadala, wala namang latoy ang sinasabi mo, nobody will pay attention to you and nobody will even listen. Another mark of low character is lack of restraint. Kakulangan ng pagpipigil sa sarili at pagpipigil lalong-lalo sa mga kagustuhan. One of that is love for instant gratification. Ang mga marangal na tao nakapagtitimpi, na ipagpapabukas, na ipagpapaliban ng kanilang kasiyahan kung kailangan gawin yon. So ang mga marangal na tao ay nakakapagpigil gumastos at nag-iimpok kung kailangan. Ang mga marangal na tao ay nakakatanggi sa mga masasarap na tukso dahil yon ang kailangan. 1 Thessalonians 4:3-5. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God. So noble people, respectable people know how to say no to their own appetites. Nakita niyo po ang napakaraming mga mararangal na tao, kilala, pinararangalan, pinagbubunyi, sinasaluduhan, pero yun pala alipin ng isang bisyo na hindi niya mapigil, hindi niya matanggihan. At kadalasan yung bisyong yon ang nagbibigay ng wakas sa kanyang maganda sanang pangalan o maganda sanang career.
Love for instant payment is part and parcel of being of low character. Yung mga tao na pag may ibinigay sa'yo, gusto makabawi agad. Pag may ipinahiram, manghihiram uli agad. Pagka merong nagawang mabuti, maniningil agad. This is not noble. Yung alam mo, may ginawa kang mabuti, o ito, sige, papahiramin kita nitong kudkura ng nyog. Uy, pahiram naman ng ano mo, ha? Ng kotse mo. Ganyan. Meron agad bawi. Alam niyo yung ibig ko sabihin, merong mga tao, meron agad bawi. Hindi malang makapaghintay, o kaya alam mong hindi naman talaga nagbibigay dahil bumabawi agad. And they love quick and naked collection of credit. This is mark of a low character. Because when you give, do not expect anything in return. O kaya kung talagang utang yan, you will expect payment, pero hindi ka laging naniningil agad ng pautang na loob. Nababaliwala. Another mark of low character is opportunism. Taking advantage of people's weaknesses. Ito po, isa ito talagang marka ng napakababang uri ng pagkatao. Yung pagka meron kang kayang gipitin, ginigipit mo. Yung pag may kaya kang pagsamantalahan, pinagsasamantalahan mo. Taking advantage of the weak. Kaya ang sabi sa Exodus 22:22, do not take advantage of a widow or an orphan. Of course, literally it means widow or orphan, and symbolically it means anybody who is disempowered, who has no defenses, who has no power at all. The weak, the very young and the very old, the very innocent, the outsider, the foreigner, the poor, the needy. Be noble, do not be an opportunist. Kaya yung mga iba, bibili halimbawa ng alahas, sasabihin nila, investment ito, pag nagipit, pwedeng ibenta. Pero sino ang nakapagbenta ng alahas na mataas ang halaga, lalo't nagigipit siya? Wala. Kasi punong-puno tayo at naliligid tayo ng mga mapagsamantala. Alam niya na nagbebenta ka ng alahas kasi kinakapos kaso, tatawaran niya ng ubod ng mura, babarating ka ng babaratin. Sinasamantala niya ang iyong kahinaan. Gaano karami ang nagsasamantala sa kanilang mga katulong sa bahay? Kasi alam nila, nakakulong sa sarili nilang bahay, malayo sa mga kamag-anak, so na-exploit. Gaano karami ang nagsasamantala sa mga mangmang? Kaya mga mangmang na maraming lupa, sa isang kidlat, biglang nawalan ng lupa, nalipat doon sa marunong ang kanilang lupa dahil napagsamantalahan sila. Gaano karami ang nagsasamantala sa mahihirap? Sometimes even among the people of God, people take advantage. People become opportunists. And this only betrays low character. It tells one and all na wala kang kwentang tao. Ang pagsamantalahan ng sino mang mahina ay gawa hindi yan ng mabubuting tao, kundi ng masasamang tao. And among many, I like to share only just one more mark of low character. And this is the biting animal tendency. Anong ibig sabihin natin? Ang aso, pag bigla mong natapakan, kakagat. Ang ahas, pag bigla mong nagulat, tutuklaw. Pero bagay ba yun sa tao? May mga tao, pag nasaktan, mananakit din agad. Pag napahiya, manghihiya din agad. Pag datanggihan, gaganti agad. Ito ay panghayop, hindi pang tao. Anong pinagkaiba ng ahas sa tao? Natapakan mo yung tao, hindi ka tinuklaw, ang sasabihin pa sa'yo, sorry, napatid yata kita. Tao yun. Yung isang taong bigla mong sinaktan, pinahiya mo, ikaw, bakit ganyan? Sasabihin mo, ganito mga kapintasan mo. Ang isasagot, ay, oo nga, thank you for telling me, pasensya ka na. Pero yung ganitong ugaling mababa, pag pinintasan mo, ang ibabalik niya sa'yo, pintas din. Bakit ikaw? Mas masahol ka sa akin. Yun ang nawawala ang kabutihang loob oras na nasaktan. Kailan pa natin patutunayan ang pagiging mga anak ng Diyos, kundi sa mga panahong tayo ay nasasaktan na gustong lumabas ng ating pagkahayop na ugali. Yun ang tinitiis, yun ang tinitimpi para lumalabas yung Spirit of God, the Spirit of peace, the Spirit that is friendly, the Spirit that is meek. So sinasabi nating biting animal tendency, it must not be seen among the people of God. Hindi laging gusto mong bumawi, laging gusto mong gumante. Romans 12:17 and 19 to 21. Do not repay anyone evil for evil. Do not take revenge. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him.
If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Akala ng mga iba dito, yung you will heap burning coals on his head, sinunog mo ang ulo niya, pinahiya mo siya sa paggawa mo ng mabuti sa kanya dahil masama ang ginagawa niya. Meron pong kaugalian sa Israel na ayaw nilang nauubusan ng apoy kasi wala namang posporo nung araw. So yung kalan nila, kahit tapos na sila magluto, nagiiwan sila doon ng mga baga na medyo umaapoy-apoy, medyo buhay pa. Para kung kailangan na naman nilang magluto, dadagdagan lang nila ng ibang panggatong yon, magsisiklab uli. Kasi pag naubos yung baga na yon, paano sila gagawa uli ng apoy? Ngayon, merong mga pabayang tao, at mababa ang pagtingin ng mga Israelito sa mga pabayang ito na nauubos yung baga nila doon sa kanilang kalan at namatay na't lahat. Pagkatapos, kung gusto nilang magluto o magsindi ng ilaw, wala man lang silang magamit. Ano ngayon ang gagawin nila? Magsusuno ngayon sila ng kanilang mga palayok, pupunta sila sa kapitbahay at magtatanong, pwede bang makahingi o makahiram ng baga ninyo yung nag-aapoy, yung nagbabagat pula pa? Kaya ang sabi dito, when you do kindness to this kind of people who are careless, who probably do not seem to deserve being helped, when you actually do good to them, you heap burning coals on their heads. Parang nilagyan mo uli ng baga, yung palayok nila, na sunong-sunong nila pa uwi, meron na naman silang bagong apoy, they can start life again, and hopefully, they will be touched by your kindness, that they will also be inspired to be kind. So this is really culturally what it means to heap burning coals on people's heads. Akala nung iba, ay masama ang ginagawa niya, gawan mo ng mabuti, and you will heap burning coals on his head, ibig sabihin, mapapahiya siya. No, it's really an honest way to inspire people to bring out the best in them. We Christians are to be noble. Noble in character. Dahil dala mo sa Christian word yung Christ. Christ plus I-A-N, Christian, meaning little Christ. We cannot afford to be less than noble, to be less than respectable, to be less than honorable, because we carry the name of Jesus. People, especially Christians, are to be of noble character. But remember, humans were distorted by the fall. Humans are continuously being distorted by sin. Sabi sa Romans 5:12, sin entered the world through one man, and death through sin. And in this way, death came to all men because all sinned. But thanks to God, we were saved through the blood of Jesus, His Son. And salvation in Christ also includes the restoration of Christ's image in us, of godly character. Remember, man was made in God's image. Then we fell, and we were redeemed by the blood of Jesus. And now the Holy Spirit is working so that we will change from glory to glory to glory, so that once more we will reflect the image of God. Kaya dapat ang tao, ang Kristiyano, ang kanyang goal lagi to be more and more and more noble, not to be less. Ephesians 4:22-24. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. At dapat po natin yan dibdibin, to put on the new self. Kung nung araw sobra tayong selfish, mayroon pa tayong konting nakatabi, nangungutang na tayo dahil gusto natin safe tayo, hindi na baling masimot natin yung iba, dapat magbago-bago tayo ng paraan. Magi tayong respectable. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Is this newness shining through? Do people see the new spirit in our lives? Christians are to abandon and outgrow baseness in character. Sabi nga ng matatanda, madaling maging tao, mahirap magpakatao. At kung i-apply natin yan sa pagiging Kristiyano, madaling maging Kristiyano, A, accept, B, believe, C, confess Christ as Savior. Ganun lang ba yun? Madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. At yun ang dapat nating pagsikapan. Ipinangako naman ng Diyos ang kanyang tulong sa atin sa patuloy na pagbabago ng ating asal at mga ugali. 1 Corinthians 6:9-11, do not be deceived.
neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. Past tense. Sabi, lahat ng kapintasan na yan, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos, pero ganyan ang marami sa inyo noon. Ibig sabihin, nagbabago ang tao, pwedeng baguhin at linisin ang tao. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So walang nakaraan, no matter how dark and how filthy, can be beyond remedy. Walang pusaling gano'n na lang karumi na walang katapat na langit. Kaya lahat na lang ng ating mga kasalanan at karumihan, may katapat yan na grasya ng Diyos. At kung hindi natin ginagamit yung grasya na yon, kaya lang tayo nananatiling marumi. Sabi nga nila, pusali man ay may katapat na langit. Kaya napakahalagang isipin na ang grasya ng Diyos ay para sa lahat. Therefore, we have to move on to perfection. Matthew 5:48, the Lord says, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." The use of perfect here doesn't mean 100% moral cleanliness, but it means an ongoing commitment to continue to becoming more and more perfect or closer and closer to perfection. Bakit po kailangan natin ng nobility of character? Hindi lang para igalang tayo ng tao, hindi lamang para maganda ang standing natin sa community, but nobility of character translates into readiness for noble and godly use. Yun lamang marangal ang gagamitin ng Panginoon sa mga marangal na gawain. 2 Timothy 2:21. If a man cleanses himself, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. This is the major reason why we like to be noble, why we like to remove from our character the marks of lawlessness and low character, because we want the Lord to be able to use us for a noble purpose, so that we can be useful to the master and we can be prepared to do any good work. Napakahalagang isipin yan. Kaya yung mga iba noble na, ginagamit na for noble work, sisirain pa nila lahat, babalik na naman sila sa pusali, parurumihin ang buhay. Therefore, they are no longer qualified for noble work. Nasa ministry na, iiwan pa yung ministry dahil sa tawag ng sanlibutan, dahil sa tawag ng appetites and materialism and greed. So what happens? They become less qualified for noble work, so they lose their ministry or they lose more noble ministries for just any ministry. The works of superstars of the world are less than the works of the least Christian worker. Dapat hinahanda natin ating sarili for the noble tasks that God wants us to do. That's why we have to have a noble character. So, Christian, always, when you have to decide, when you are to open your mouth, when you walk about, when you live with people and interact with people, think noble. Lagi niyong isipin, noble ba to? Kagalang-galang ba itong gagawin ko? Kapita-pitagan ba itong gagawin ko? Susugurin ko itong tao at aawayin ko. Tatawagan ko sa telepono at mumurahin ko ito. Dahil kinagat ako, kakagatin ko rin siya. Papatunayan kong mas malaki ang ngipin ko sa kanya. Papatunayan ko na mas masama ako kaysa sa kanya, na mas masahol pa ako kaysa sa kanya. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. You have to make a decision every day. Think noble. Ito bang sasabihin ko, bibitawan kong salita, noble. Ito bang gagawin kong arte, noble. Ito bang isusuot ko na ito, noble. Ano magiging reaksyon ng tao sa akin pag nakita itong suot ko? Mapapansin ako, positive ba o negative? Think noble.
Do you admire nobility of character? Do you recognize and honor people who are noble? And very importantly, do you avoid the company of beasts, of boors, of people who bring out the beast in you and not the saint in you? May mga ganun eh. Kaya dapat iwasan because bad company ruins good character. Are we, am I, are you of noble character? We should mark ourselves for God. Therefore, we should watch out for marks of low character. Dear God, thank you for reminding us who we are. Nawa, Panginoon, pagka kami ay nasaktan, pag kami nagagalit, pag meron kaming desire, meron kaming gusto, maalala muna namin, one, that you created us in your image. Therefore, we should be noble. Two, that though we have sinned, you have redeemed us with the blood of your Son, Jesus, who paid with his life so that we can be cleansed and be noble again. Therefore, we should be noble. And three, that the Holy Spirit is at work in us to change us from glory to glory as we obey you. Therefore, if at all we should change, it should be from one degree of nobility to a higher degree of nobility. Nawa makita mo sa amin, Panginoon, kung may nagbabago, hindi kami nagbabackslide, kundi ang pagbabago forward. Nalalo kami, Panginoon, na nagiging kawangis mo. Na hindi lamang kami mahilig sa freeload. Na hindi tuwing pupunta kami sa aming kapwa, meron lang kaming gusto. Na meron lang kaming gustong dagitin, gustong hingin, gustong makuha. Sometimes we can deceive people, but we cannot deceive you, O God. Ipasuri mo sa amin ang tunay naming pagkatao kung kami manggagamit lang ng kapwa. Kung kami mapagsamantala at mapaglinlang, kung kami mga sakim, if we exploit people who are needy or weak or innocent or ignorant, show us who we are, O God. Ang salita niyo po isang salamin na maaari naming kakitaan ng kung sino talaga kami. As we bow our heads before you, whisper to us, O God, tell us what you think of us. We like to please you. We like to be noble so we can be used for noble work and for noble purposes. Yung mga noble na nga, Panginoon, at noble na ang ginagawa, ipakita mo sa amin ay wala kaming dapat pagsisihan for having chosen to be noble. Huwag kaming mainggit dun sa mga low character na mas maraming pera, sa mga low character na immoral, sa mga low character na nag-enjoy ng mga kasarapan sa buhay na ito. Teach us, O God, as your children, we should be noble. Manalangin tayo ng mataimtim at tahimik. Magpasuri sa Diyos. At kung sa ating pagbubulay-bulay, nakita natin na meron tayong mga marks of low character, huwag iwagan ng bulwagang ito na hindi nakikipagtuo sa Diyos, na hindi nakikipagkasundot, nakikipag-ayos at nagpapalinis sa Diyos. Iwanan natin sa paanan ni Jesus ang anuang mga marka ng pagiging mababang uri ng tao, sapagkat ang mga anak ng Diyos sa pananahimik at pagsasalita kailangang kabakasan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo manahimik mandali at makipagniig sa Espiritu ng Diyos.